Paano kung ang isang hari ay dumating hindi para pamunuan ang sistema, kundi para sirain to? Ito yung kwento ng isang paghahari na nagsimula sa isang sabsaban, hindi sa isang palasyo. So, anong mangyayari pag may bagong hari na isinilang at nalaman to ng kasalukuyang hari? Well, dito na nagsisimula ang gulo. Ito yung parang ultimate political showdown. Isang bagong pinuno, isinilang sa dilim, at isang matandang hari na nasa kapangyarihan na handang gawin ng lahat para lang manatili sa pwesto. At ang announcement? Hindi ito nangyari sa palasyo. Walang press conference, walang royal decree. Ang balita ng bagong hari, dala ng mga dayuhang scholar, mga magi, na bigla na lang sumulpot sa kabisera. Grabe, yan ang matinding intelligence leak para sa kasalukuyang rehimen. Okay, tingnan natin kung saan nagsimula ang lahat. Ito ang Jerusalem. Ito ang ground zero ng kwento natin. Dito nakaupo sa kapangyarihan si King Herod. Ito yung sentro ng politika, sentro ng relihiyon, isang siyudad na, aminin natin, laging on edge. At dito mismo, biglang may nagtanong tungkol sa isang bagong hari. Ito yung tanong na nagpayanig sa buong palasyo. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin at naparito kami para sumamba. Isipin niyo to. Hindi lang ito basta tanong eh. Isa itong malaking intelligence failure. Ikaw yung hari, tapos mas may alam pa yung mga dayo tungkol sa isang royal birth sa sarili mong teritoryo. Nakaka-disturb, diba? So, ayun na. Malinaw na yung setup ng kwento natin. May dalawang hari, dalawang magkaibang kaharian na siguradong magbabanggaan. At dito natin makikita kung gaano sila kaiba. Sa isang banda, andyan ang kaharian ni Herod. Isa siyang puppet king, inilagay lang ng Rome. Ang kapangyarihan niya galing sa takot at paranoia. Sa kabilang banda naman, ang Kingdom of Heaven. Ang hari dito hindi basta-basta. Siya yung prophesied king. Ang kapangyarihan niya galing mismo sa Diyos. At ang pamumuno, nakabase sa kababaang loob at divine authority. Total opposite. At para mas maintindihan natin kung bakit ganun na lang yung reaksyon ni Herod, kailangan nating malaman na hindi siya tunay na Hudyo sa dugo. Isa siyang Idumean. Inilagay lang siya ng Rome sa pwesto, so palagi siyang insecure. Palagi niyang kailangang patunayan yung kapangyarihan niya. Kaya naman, nung narinig niya yung balita, sabi sa kwento, he was disturbed. Sa Tagalog, nababagab siya. Basically, natakot siya para sa trono niya. Pero yung bagong hari may resibo. Daan-daang taon bago pa man siya isilang, sinabi na ng mga propeta na sa Bethlehem, sa isang maliit na bayan, magmumula ang tunay na pinuno, ang magiging pastor ng Israel. Dito pa lang, kitang-kita na kung sino yung lehitimo, di ba? At tingnan niyo sa mapa kung gaano kalapit yung banta. 6 na milya lang, ganyan lang kalayo ang Bethlehem mula sa Jerusalem. Parang kapitbahay lang ni Herod yung bagong hari. Ganyan ka-imminent yung threat sa isip niya. At syempre, pag may banta sa sistema, anong ginagawa ng sistema? Lumalaban yan. Hindi yan papayag na basta-basta lang magupo. Dito na natin makikita yung marahas at desperadong reaksyon ni Herod. Ito yung playbook ng isang pinuno na takot na takot. Step 1, covert intelligence. Lihim niyang tinawag at tinanong yung mga magi. Kailan niyo ba eksaktong nakita yung bituin? Kinukuha niya yung intel. Step 2, deception. Pinapunta niya sila sa Bethlehem. Nagpanggap pa na, uy, pag nahanap niyo, balitaan niyo ako para magasamba rin ako. Plastic. At step 3, nung nalaman niyang naisahan siya, brute force. Walang awa niyang ipinag-utos na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na 2 taon pababa. Pero dito yung malaking contrast. Habang si Herod, puro politika, puro power play ang nasa isip, yung mga magi, nung nahanap na nila yung bata, anong ginawa nila? Yumuko sila at sumamba. Nag-alay sila ng mga regalo, walang political agenda, walang hidden motive, puro pagsamba. Dito pa lang sobrang linaw na ng pagkakaiba ng values ng dalawang kaharian. So paano lalaban ang Kingdom of Heaven sa ganitong klase ng kalaban? Hindi sila nakipagsabayan sa dahas. Ibang-iba yung diskarte nila. Nagtago sila sa sistema. Kumbaga, they went underground. Alam nyo, ang sandata ng kaharian ng langit, hindi yan mga espada. Kumikilo sila sa ibang frequency. Yung communication lines nila, yung intel nila, direkta galing sa itaas, sa pamamagitan ng mga babala sa panaginip. Paano to nangyari? Una, yung mga magi binigyan ng warning sa panaginip,
huwag na kayong babalik kay Herod. Sinunod nila. Tapos, si Joseph. Sinabihan din ng anghel sa panaginip, bangon, dalhin mo ang bata at ang nanay niya, takas kayo papuntang Ehipto. At yan nga ang makikita natin sa mapa. Tinahak nila yung ruta patimog para magtago. They went completely off-grid. So kitang-kita yung laban, di ba? Brute force ni Herod versus sa divine intel ng Diyos. Walang mga sundalo, walang mga armas na nagprotect sa kanila, pero nakatakas ang tunay na hari dahil sa supernatural na protection at direksyon. Okay, so nakatakas sila. Pero hindi sila pwedeng manatiling nagtatago habang buhay. After the threat, kailangan nila ng bagong base of operations. At yung bago nilang headquarters, itinayo nila sa isang lugar na hinding-hindi mo aakalain. Akala mo tapos na, no? Namatay ni si Herod, pero hindi pa pala. Ang pumalit sa kanya sa Judea ay ang anak niyang si Archelaus. At sabi sa history, kasing brutal din daw nito yung tatay niya. So bagong administrasyon, pero pareho pa ring mapanganib na sistema. At dahil delikado pa rin, ayun na naman, may isa pang warning sa panaginip. Kaya ang ginawa nila, lumayo sila sa sentro ng kapangyarihan sa Judea. At tulad ng nakikita nyo sa mapa, umakyat sila pahilaga. Nagtungo sila sa laylayan ng Galilee sa isang maliit na bayan na tinatawag na Nazareth. At bakit sa Nazareth? Anong meron doon? Well, yun na nga yung point. Walang-wala. Ang Galilee ay tinatawag na Galilee of the Gentiles, isang probinsya na nasa laya-layan, minamaliit, at ang Nazareth, mas lalo pa. Sabi nga sa isang sikat na tanong, may mabuti bang pwedeng manggaling sa Nazareth? Grabe. Ito yung ultimate subversion. Ang headquarters ng bagong hari, wala sa palasyo, wala sa sentro, kundi na sa margins, nasa laya-layan ng lipunan. So, ano ba yung mga kingdom values na natutunan natin sa kwentong ito? Eto, isummarize natin. Una, ang tunay na otoridad galing sa Diyos, hindi sa Rome o sa kahit anong makamundong kapangyarihan. Pangalawa, ang tunay na lakas ay pinapakita sa proteksyon, hindi sa karahasan. Pangatlo, mas matimbang ang karumungan kesa sa dahas o brute force. At pang-apat, at ito ang pinakamalupit, ang pagbabago. Nagsisimula yan sa layayan, hindi sa sentro ng kapangyarihan. At ito ang pinakamatindi. Hindi ito isang kwento na tapos na. Yung kaharian ng Haring Manhi ito hanggang ngayon patuloy na hinahamon at sinisira ang mga sistema ng mundo. So, ang tanong na iiwan ko sa'yo, paano ka tutugon dito?